Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang pasanin ng mga tsuper at magsasaka, mamimigay ng 5,000 pisong cash assistance ang DSWD sa mga kwalipikadong driver. Ito ang tiniyak kahapon ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa isinagawang press briefing sa Malacanang. Aniya, malinaw ang utos ng Pangulo. Ang tulungan ang ating mga kababayan na direktang apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yan kayo. Ganyan kayo palagi. Lahat dinadaan nyo sa pera. Wala kayong konkretong plano na kahit ano para sa mga Pilipino. Puro band-aid solution lang. Lagi kayong ganyan eh. Dadaan nyo sa pera. Bibigyan nyo 5,000, 3,000. Pagkatapos ano na? Wala. Wala kayong talagang konkretong plano. Wala kayong magandang naiisip na solusyon o programa para sa pangmatagalang tulong para sa mga Pilipino. Dadaan nyo lagi sa AIC, sa pera, ganyan. Putang ina, kung naaalala nyo ha, nung panahon ni PRRD, anong klaseng tulong ang naisip niyang ibigay sa mga kababayan natin? Yung 10 years na lisensya, naalala nyo ba? Napakalaking bagay niyan para sa mga driver natin, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan na ganyan ang hanap buhay. Yung mga jeepney driver, tricycle driver. Can you imagine kung gaano kalayo? Okay? Yung 3 years renewal sa 10 years. Can you imagine that? Ganyan dapat ang mga programa. Yan talaga yung tunay na tulong para sa mga kababayan nating mahihirap. Yung peace and order, okay? Na masaya ang mga driver natin sa kanilang hanap buhay sa kalsada kasi hindi na sila hinuhold up o pinagtitripan ng mga adik, lalo na sa gabi. Ganyan yung mga tulong. Yung PGH, hospital para sa mga mahihirap nating kababayan. Binibigyan niya ng panahon ni PRRD ng 100 million monthly budget para makatulong sa mga kababayan nating mahihirap na dyan tumatakbo sa PGH. Na nung umupo si Bangag, ano ginawa ni Ngagba? Tinanggal niya yung 100 million na yan. At ang masakit pa, kinuha niya pati pera ng PhilHealth. Na yung pera ng PhilHealth yan ha, hindi yan pera ng gobyerno. Contribution yan ng mga Pilipino para pagdating ng pangangailangang medical, meron silang malalapitan o mapupuntahan. Kinuha din ni Bangag. Pagkatapos inutos ng Korte Suprema na ibalik ni Bangag yung perang ninakaw nila sa PhilHealth. Nasabi ni Bangag, meron na daw budget, ibabalik na. Pero hanggang ngayon, hindi pa binabalik ng putang inang adik na yan. Diba, mag-isip nga kayong mabuti? Hindi solusyon ang 5,000 o 3,000 na pera na ibibigay nyo. Kung talagang meron kayong pagmamahal sa mga Pilipino, mag-iisip kayo ng tunay na tulong, hindi yung ganyang pangsamantala, pang band-aid solution lang. Katulad yung tax na yan, hindi kayo nahiya. Patuloy pa rin ang pagtaas ng tax. Naniningil pa kayo na magbayad na ng tax yung mga Pilipino. Wala kayong kahiyahiya sa katawan. Pagkatapos lumaganap, mga bukelya, ang malawakang pagnanakaw na ginawa nyo sa tax ng taong bayan, meron kayong gana na taasan pa yung tax, maningil na naman ng tax, mga putang ina kayo. Diba? Huwag kayong magpapadala sa mga 5,000 na ipinapamigay ni Bangag. At saka yung pera niyan, hindi yan pera ni Bangag. Para lang malinaw pera rin yan ng taong bayan. Diba? Isipin niyo mabuti. Huwag niyo lagi dinada sa mga AIX-AIX. Magkaroon kayo ng konkretong plano para sa mga Pilipino. Hindi dinadaan niyo lagi sa perang ganyan. Putang ina naman. Wala kang malasakit. Ang administrasyon ni Bangag ay walang malasakit para sa mga Pilipino. Dahil alam nyo, ang kiliti ng mga Pinoy ay kwarta, dinadaan nyo sa ganun. Putang ina, 5,000. O pagkatapos, ano na? Wala na, nga ulit, tarantado.